Noong mga taong 1985 sa USA, California, naganap ang isang pinaka-nakakakilabot at pinaka-nakakatakot na pangyayari na naganap sa kasaysayan ng United States of America. Sa video na ito, kakwento ko sa inyo yung pangyayari na sunod-sunod na may napapatay sa loob ng kanilang bahay, walang nakakakita at wala man lang kahit isang bakas na makapagtuturo kung sino ang salarin. Pero bago tayo pumunta sa mga pangyayari, like mo na tong video ko and don't forget to follow. And subscribe mo na rin ako sa YouTube channel ko para lagi kang updated sa mga new upload ko. Nagsimula ang lahat sa mga ulat ng mga taong natatagpo ang patay sa loob ng sarili nilang tahanan. Walang bakas na pilit na pagpasok sa karamihan ng mga bahay. Tila nakapasok lang ang salarin na parang anino. Ang mas nakakakilabot, tila walang binipiling biktima ang misteryosong mamamatay tao. Isang gabi, isang matandang babae ang brutal na pinaslang sa kanyang higaan. At ilang araw makalipas, pagkatapos patay ng matandang babae, isang mag-asawa ang inatake, ang lalaki binaril habang natutulog, ang babae ay ginahasa at pinahirapan. Sa kasunod na linggo, maging mga matatanda at maliliit na bata ay hindi nakaligtas. Walang makapagbigay ng malinaw na paglalarawan sa mamamatay tao na ito. Ang tanging alam lang ng karamihan ay may isang kulay itim na anino na gumagala kapag tulog ang buong lungsod. Nagiiwan siya ng mga nakakatakot na marka o pentagram, ang 5 sulok na bituin ng satismo na ginuguhit niya sa dingding gamit ng lipstick, marker o minsan ay mismong dugo ng biktima. Pinipilit din niya ang mga nakakaligtas na biktima na sumumpa at magsabi na mahalin si Satanas habang nakatutok ang sandata sa mga biktima. Diyan pa lang sa pagsabi niya na mahalin si Satanas ay alam na natin na sumasamba siya sa mga demonyo o kaya nasasapian siya. Dahil walang pangalan, walang muka at walang malinaw na dahilan kung bakit niya ito ginagawa, binansagan siya ng social media ang kilalang salarin bilang The Night Stalker. Dahil sa pangyayaring ito, na sunod-sunod na may napapatay sa kanilang mga bahay, nabalot ng takot ang buong United States of America. Bumili ang mga tao ng mga baril, naglagay ng matitibay na kandado at alarm system at nag-alaga ng malalaking aso. Kahit sa kalagitnaan ng napakainit na araw, nakasara mga pinto at bintana, walang sino man ng kampante, walang nakakaalam kung sino ang susunod na papatayin sa kanila. Ngunit bago pa man maging isang pambansang bangungot ang misteryong lalaking ito, may isang madilim, mahaba at sirang kasaysayan ang umubog sa kanya mula sa pagkabata. Ito ang buong kwento ng taong kalaunin na nabunyag sa likod ng maskara ng dilim, si Richard Ramirez. Tapusin mo ito para maunawaan mo ang buong kwento. Isinilang siya bilang si Ricardo Leyva Muñoz Ramirez noong February 29, 1960 sa El Paso, Texas. Siya ay ipinanganak sa Leap Day. Siya ang pinakabata sa 5 anak ni na Julian at Mercedes Ramirez. Ang kanyang ama ay dating pulis sa Mexico na naging manggagawa sa riles ng tren. Kilala ang ama ni Richards bilang isang taong kilala sa pagkakaroon ng napakainit na ulo at madalas gumagamit ng pisikal na parusa sa kanyang mga anak. Mula pagkabata, nasanay si Richard sa paligid na puno ng sigawan at pananakit. Higit sa pang-aabuso ng ama, nakaranas din si Richard ng 2 seryosong aksidente sa ulo na nagdulot ng panghabang buhay na epekto. Sa edad na 2 years old, natabunan siya ng mabigat na aparador at nasugatan ng malubha ang kanyang ulo. Kinailangan itong tahiin ng maraming beses. At sa edad na 5 years old naman, habang naglalaro sa parke, tinamaan siya ng ulo ng swing set, nawalan siya ng malay at nagtamo ng malalang pinsala sa kanyang bungo. Dahil dito, nagsimula siya magkaroon ng seizure o pangingisay at kalaunan nasuri ng temporal lobe epilepsy. Ayon sa mga eksperto, ang bahaging ito ng utak ang may kontrol sa ating emosyon at paggawa ng desisyon. Kaya't ang mga pinsalang itong natamo ni Richard ay malaki ang pagiging papel na pagkasira ng kanyang pag-iisip habang siya ay lumalaki. Nang siya ay maging 12 taong gulang, dumating ang taong lalo magpapabago sa kanyang buhay, ang kanyang pinsan na si Miguel Mike Ramirez. Si Mike ay veterano ng digmaan sa Vietnam. Pagka-uwi niya mula sa gera, puno ng trauma at pagkasira ng kanyang isipan, sa halip na magturo ng mabuti, ipinakita niya kay Richard ang madilim na bahagi ng mundo. Ipinakita niya mga litrato na kanyang kinuha sa gera, mga larawan ng mga babaeng ginahasa, pinahirapan at pinatay nila.
Sinabi pa niya kay Richard na ito ay bahagi lamang ng buhay ng lalaki. Itinuro din ni Mike sa batang si Richard kung paano humawak, maglinis at gumamit ng baril at iba pang sandata. At nung taong 1973, nang si Richard ay 13 anyos pa lamang, nakita niya ang isang bagay na tuluyang puputol sa kanyang natitirang pagtingin sa kabutihan. Nakita niya mismo kung paanong binaril ni Mike ang sarili nitong asawa sa gitna ng matinding pagtatalo sa mismong harapan ni Richard. Sa halip na magsumbong o matakot, lalo pang lumayo si Richard sa mundo. Nagsimula siyang tumakas sa bahay, matulog sa mga sementeryo at libingan upang magpalipas ng gabi, gumamit ng droga tulad ng marijuana at humanga sa satanismo. Ang paggalang sa Diyos ay napalitan ng paghanga sa dilim at kay Lucifer. Mas gusto niyang makinig sa musikang heavenly metal na may temang tungkol sa demonyo at kaguluhan. Noong siya ay 17 anyos na, tumigil siya sa pag-aaral. Patuloy ang paggamit niya ng mas matinding droga, lalo na ang cocaine, na lalong sumira sa kanyang isipan at kalusugan. At noong mga taong 1982, sa edad na 22 years old, lumipat si Richard sa California. Wala siyang permanenteng trabaho, wala rin siyang maayos na tirahan, at palipat-lipat siya sa mga murang hotel. Minsan natutulog siya sa mga sasakyan o sa mga pampublikong lugar. Upang matustusan ang kanyang bisyo sa droga, naging magnanakaw siya, pumasok sa mga bahay at nagnakaw ng gamit at pera. Dahil sa bisyo at hindi pag-aasikaso sa sarili, bumulok at nangitim ang kanyang mga ngipin at nagkaroon siya ng napakasamang amoy. Mga katangian na kalaunay na magiging tanda ng kanyang pagkakakilanlan. At noong June 28, 1984, pumasok siya sa apartment ni Jenny Binko, isang 79 anyos na matanda. Pinagbantaan, ginahasa at brutal na ginilitan ng leeg hanggang mamatay. Kinuha niya ang pera at gamit. Ang krimen na ito ay nanatiling misteryoso sa pulis sa loob ng mahabang panahon. Hindi nila alam kung sino ang gumawa at hindi nila alam ito ang simula pa lamang ng pangungot. Nang sumapit ang taong 1985, bumilis at lumala ang karahasan ni Richard Ramirez. Sa loob lamang ng ilang buwan mula March hanggang Agosto, sunod-sunod ang kanyang ginawang pagpatay at krimen na nagdulot ng takot sa buong United States of America. At dito, sasabihin ko sa inyo ang nakakatakot at nakakakilabot na pangyayaring pagpatay niya sa mga biktima. Noong March 17, inatake niya si Maria Hernandez. Nakaligtas ito nang tumama ang bala sa susi na hawak niya. Ngunit pinatay niya ang kasama itong si Daylin o kasakay. Sa parehong araw, pinatay din niya si Tice Linyo sa kalsada. Noong March 27 naman, pinasok ang bahay ng mag-asawang sa Sara. Binaril si Vincent habang natutulog at ginahasa at pinatay si Maxine. Nag-iwan siya ng pentagram sa dingding. Noong May 14 naman, inatake niyang matandang si Mabel Bell at Florence lang. Pareho rin niya itong pinahirapan at binugbog. Noong July 20 naman, pumasok siya sa bahay ng pamilyang Konoban at pinatay ang ama, ginahasa ang ina habang ang kanilang anak ay nakatali sa kabilang kwarto. Wala siyang sinusunod na anyos, gumamit siya ng baril, kutsilyo, martilyo o kahit ano pang makita niya. Wala siyang pinipiling edad, kasarian o mayaman man o mahirap. Basta makita niya nakabukas ang pintana o pinto, papasok siya sa dilim. Sa loob ng mahabang panahon, hindi nahuli si Ramirez. Pero lahat ng kriminal ay nagkamali at dumating ang araw na nagkamali rin si Richard. Noong August 24, 1985, matapos ang isa pang sirene ng pagpatay at panggagahasa, nagnakaw siya ng sasakyan upang makatakas. Hindi niya alam, nag-iwan siya ng bakas. Isang kapitbahay nakapansin sa sasakyan. Nang hanapin at mahanap ng pulis ang inabando ng sasakyan, nakita nila sa salamin sa likod ng sasakyan ang malinaw na thumbprint o tatak ng hinlalaki. Gamit ang bagong teknolohiya noon, ang fingerprint database, tinignan nila kung kanino ito tumutugma. At sa wakas may nakitang tugma. Ang pangalan ay Richard Levy Muñoz Ramirez, 25 years old. May nakaraang record na sa pagnanakaw at paggamit ng droga. Sa wakas, ang misteryoso ay nabunyag na. Ang anino ay meron ng muka at pangalan. Agad na inilabas ng pulisya ang larawan ni Richard Ramirez sa telebisyon, radyo at sa mga payag noong August 30 at August 31, 1985.
Mula noon, pinagbawal ang pagtakip sa muka, gusto nilang makita ng lahat kung sino ang hinahanap. Pero hindi alam ni Ramirez ang nangyayari. Nasa Tucson, Arizona siya, bumisita siya sa kapatid at wala siyang alam sa balita. Nang sumakay siya sa bus, pagbalik sa Los Angeles noong umaga ng August 31, bumaba siya sa walang kamalay-malay, ang buong lungsod ay naghahanap sa kanya. Pumasok siya sa isang tindahan sa Boyle Heights upang bumili ng sigarilyo. Na makita siya ng isang matandang babae, agad na sumigaw ang babaeng ito at sinabi ng babae na siya yung mamamatay tao. Nang mapagtanto ni Richard na nakilala siya, tumakbo siya palabas. Sinubukan niyang agawin ang sasakyan ng isang babae pero hindi ito nagpaubaya. Tumakbo siya sa ibang bahay at sinubukan kunin ang sasakyan ng isang lalaki na nagkukumpini nito. Doon nagtulungan ang mga kapitbahay, mga taong takot at galit sa kanya na mahigit sa isang taon. Hinabol nila siya at pinagtulungan. Ginamitan siya ng mga bakal, pamalo at wrenches hanggang sa hindi siya makatakbo. Nang dumating ang mga pulis, nakita nilang duguan at pasapasa na si Richard Ramirez habang nagmamakaawa na ilitas siya sa mga tao. Nagsimula ang paglilitis noong 1988 at tumagal ito ng matagal. Isa ito sa pinakamahal at pinakamatagal na paglilitis sa kasaysayan ng California. Sa halip na magsisi, ginawa ni Ramirez na palabas ang korte. Nagsuot siya ng itim na damit at salamin sa mata. Gumuhit siya ng pentagram sa kanyang palad at pinakita ito sa mga kamera. Minsan ay sumigaw siya ng Hail Satan habang nakatingin sa mga pamilya ng kanyang mga biktima. At noong September 20, 1989, natulan siya sa parusang kamatayan. Habang naghihintay ng kanyang parusa sa loob ng kulungan ng San Quentin, naging kakaibang sikat pa siya. Nakatanggap ng maraming sulat mula sa humahanga at nakapag-asawa pa ng isang babae na nagngangalang Doreen Liu noong 1996. Ngunit nang dumating na ang araw ng kanyang pagbitay matapos ang mahigit na 20 na taon, namatay si Richard Ramirez noong July 7, 2013 sa edad na 53 years old. Ang dahilan ng kanyang pagkamatay ay kanser sa dugo at sakit sa atay. At sa ganitong paraan nagtapos ang buhay ng taong tinakot ang buong California. Hindi sa pamamagitan ng hustisya ng estado kundi sa pamamagitan ng sarili niyang sakit sa loob ng kulungan.